Samantala, mahigit 4,000 dengue cases ang naitala ng CHD1 noong 2025 na mas mataas ng 11% kumpara noong 2024. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, bahagyang tumaas ang kaso ng dengue noong nakaraang taon sa Region 1 at ngayong 2026 ay patuloy na nakabantay ang CHD sa mga estudyante sa iba't ibang mga paaralan sa rehiyon. Nakapagtala ang Center for Health Development Region 1 ng 14,787 dengue cases noong 2025. Mas mataas ng 11% kumpara sa 13,241 na dengue cases noong 2024. Naitala ang pinakamaraming kaso sa pagitan ng buwan ng Hunyo hanggang Nobyembre kung kailan naranasan ang sunod-sunod na pag-ulan at pagbaha. Bagamat all year round ang dengue cases, wala namang nakikitang posibleng pagtaas sa kaso ngayong unang quarter ng 2026. Unless meron pong mga weather disturbance na mangyayari ngayong first quarter na magdadala po ng mga pag-ulan at maaaring magkaroon ng tsansa yung mga lamok na makapag-breed ng mas marami. Pero historically, yung ating pong kaso ay tumataas kapag pumapasok na rin po yung tag-ulan. Sa Mangaldan, Pangasinan, regular ang paglilinis sa mga paaralan para makaiwas sa dengue ang mga estudyante at mga guro. Naglilinis din sa mga creek o kanal sa ilang paaralan. Ang janitor namin masipag po sila, 5 a.m. nandito na sila, naglilinis na sila, kaya malinis ang paligid namin. Then afternoon, yung basurahan, kinokolekta niya na. Pinag-iingat ng mga guro ang kanilang mga estudyante para makaiwas sa posibleng kagat ng lamok. So far, this year wala po. Last year, meron po ako estudyante na dengue. Patuloy ang panawagan ng health authorities sa publiko na agad magpakonsulta sakaling makaranas ng sintomas ng dengue, gaya ng trangkaso, matinding sakit ng ulo at kasukasuan at kalamnan, pantal sa balat at iba pa. Ugaliin din ang paglilinis sa bakuran o paligid para matiyak na hindi ito pamugaran ng lamok. Chris, bagamat wala pa namang pagtaas ng kaso ng dengue ngayong January, ay patuloy pa rin na activated yung mga dengue express lane sa mga pampublikong pagamutan sa Region 1. Samantala, tiniyak naman ng DepEd na mayroong mga school nurses sa iba't ibang mga paaralan para mamonitor ang sitwasyon o kalagayan ng mga estudyante. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.